Kumusta mga kaistorya? Atin na ngang ipagpapatuloy ang ikapitong episode ng Lyric and Beat na pinamagatang The Secret is Out. Kaya tara, atin itong pagkwentuhan. Sa unang ng eksena ay bumungad ang pagpapakitang gilas na kagalingan mag-perform ng team ng Modern Pop. Makikita na talaga namang may ibubuga nga sila pagdating sa pagperform. Makikita rin ang pag-aalala ng Team Werpa at pati na rin ang team ng Prime Belters dahil nga alam nila sa kanilang sarili na malaki pa talaga ang agwat ng kakayahan nila kumpara sa nagagawa na ng team ng Modern Pop. Kaya dito na nga pumasok sa isip ni Kendence na isa-suggest na pagsamahin ang Team Werpa at team ng Prime Belters. Nang sa ganon ay tumaas na ang tiyansa nila na manalo laban sa team ng Modern Pop. Kaya nga lang ay nasabi ni Lyric na mukhang magkakaproblema sila tungkol doon. At ito nga ay may kinalaman kay Mrs. Viola. Pero sinabi naman ni Kendence na kakilala naman niya ang mga Prime Belters kaya magagawa niya yun ng paraan. Hindi na nga nagsayang pa ng panahon si Kendence at agad na nga niyang kinausap sila Jazz at ang iba pang members ng Prime Belters. Sinubukan niyang kumbisihin ang mga ito na makipagtulungan sa kanila dahil nga naniniwala siya na kung mas marami sila ay matatapatan nila ang team ng Modern Pop. Pumayag nga sila Jazz na makipag-meeting muna sa Team Werpa para mapag-usapan ito. Pero hindi naman ibig sabihin nito ay pumapayag na sila na makipagtulungan sa Team Werpa. Gusto lamang niyang sabihin na makikipag-usap lamang muna sila tungkol dito. Ipinangako naman ni Kendence na magiging maayos din ang lahat. At dumating na nga ang oras ng pag-uusap ng dalawang team. Ngunit sa unang bungad pa nga lang ay nagbabagayan na ang bawat isa sa kanila. Agad naman itong ipinatigil ni Mr. Wolfgang. Nanahimik naman ang bawat isa sa kanila. Sinabi niya na hindi na sila mga bata, na sa tamang edad na sila kaya dapat kumilos ang mga ito na naayon sa edad nila. Sa gitna nga nito ay biglang dumating si Mrs. Viola kasama si Melissa. Mas lalo pa tuloy lumala ang tensyon nang bigla namang may nag-pop out na breaking news na madaling kumalat sa mga miyembro ng Team Werpa at Team Prime Belters. At ito nga ay ang balitang anak sa labas ni Mr. Espiritu, si Lyric. Hindi makapaniwala ang lahat sa nalaman nila, samantalang si Lyric naman ay nakatulala lamang at walang masabi. Sabay nga nito ay daling umalis si Mrs. Viola kasama sila Melissa at Jazz. Pagdating nga sa bahay nila Mrs. Viola ay nagsimula ng mamuo ang mga tanong sa isip nila Melissa at Jazz. Hindi nila lubos maisip kung ano ba ang nangyari sa kanila. Hindi sila makapaniwala sa mga nalaman nila. Agad namang lumapit ang kanilang ama upang sana'y magpaliwanag, ngunit wala rin itong magandang naitulot. Sa sumunod ngang pangyayari ay ibinalita ng tatay ni Lyric na tumawag si Mr. Espiritu upang sila ay anyayahan na kumain sa kanilang bahay upang makapag-usap na rin sila ng maayos. Sa ibang eksena naman ay nalaman nga natin na aksidente pala ang tatay ni Beat kaya hindi ito nakarating sa big performance nila Beat. At dahil nga dito ay nagkusa si Beat na alagaan na muna ang kanyang ama. Nang tinanong nga ng kanyang ama kung malapit ba sila Beat at Lyric sa isa't isa ay dapat puntahan niya ito at magpakita ng suporta kay Lyric.
Sa isang eksena naman ay nagkaroon nga ng mabilisang confession si Sydney kay Berlin at niyaya niya nga ito na may kapag-date at syempre pumayag naman agad si Berlin. Sa pagpapatuloy nga ng eksena nila Lyric ay natuloy na nga ang pagpunta nila sa bahay nila Mr. Espiritu, ang biological father niya, upang makipag-usap na rin ng masinsinan. Ngunit wala rin masyadong magandang naging dulot iyon dahil hindi rin agad sila nagkalinawan. Madali ring natapos ang dinner na iyon at humingi na lamang ng paumanhin si Mr. Espiritu at sabay na nga nito ay nakakita na ng pagkakataon si Mr. Espiritu na makausap si Lyric. Sinabi niya na unfair kung pagsisihan niya ang mga nangyari dahil hindi daw iyon magiging patas kila Melissa at Jazz. Sabay nga nito ay nagtanong na rin si Lyric kung talaga bang minahal niya ang kanyang ina. Sumagot naman si Mr. Espiritu nang sobra niya nga itong minahal. Para kay Lyric ay sapat na ang kanyang mga nalaman at sila nga ay umuwi na. Sa pagpapatuloy nga ng eksena nito ay pansumandaling kinausap ni Mr. Espiritu sila Jazz upang humingi na rin ng tawad at nagsabi na nangangako siya na aayusin niya na ang lahat tungkol sa kanilang pamilya. Sa sumunod naman na araw, habang naglalakad si Jazz ay nagulat na lamang ito nang corny rin siya at interviewin ng isang journalist. Nagtanong ito tungkol sa mga nangyari sa pamilya niya nitong nakaraan. Mabuti na lamang ay saktong napadaan din doon si Lyric. Agad na lumapit si Lyric sa dalawa at may pagngiting pagbati sa journalist at nagpasalamat pa nga siya nang sa dahil sa ginawa nga nito ay nakilala niya ang kanyang kuya Jazz. Agad nga niyang sinama palayo si Jazz. Mahahalata naman ang pagtataka sa journalist na bakit parang ganun na lamang kadaling tanggapin ni Lyric ang lahat ng iyon. Pagkatapos nga ng engkwentrong iyon ay nagkausap sila Lyric at Jazz. Nagpasalamat si Jazz kay Lyric at dumating ito dahil hindi nga niya alam ang gagawin ng mga oras na iyon. At dito na nga ay mas naging malapit pa ang magkapatid sa isa't isa at sila nga ay nagkasundo bilang si Lyric na captain ng Team Werpa at si Jazz bilang captain ng Team Prime Belters sa pagsasanib puwersa ng dalawang grupo upang labanan ang team ng Modern Pop. At dito na nga natapos ang ikapitong episode ng Lyric and Beat. Mukhang matutuloy na nga ang pagtutulungan ng dalawang team. Magiging maayos na nga ba ang lahat? Malalaman natin yan sa susunod na episode ng Lyric and Beat.